Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa mga Dabarkads and syempre sa Itbulaga. So, inanunsyo na po ng TBJ etong next na susugurin nilang campus. Sabi nga dito, susugod na ulit ang swerte sa Sugod Campus. See you, Dabarkads. So, saang campus naman kaya ito, mga Kadabarkads? Yan ang exciting na dapat nating alamin. So, ang pagsugod campus po ng Itbulaga ay mangyayari by May. And napakaswerte ng campus na masusugod. Dahil for sure, magpapaula na naman ang TBJ production ng mga papremyo sa mga estudyante dito. Tamang-tama yon mga Kadabarkads dahil by June, pasukan na. Malaking tulong yon sa mga pambili po nila ng gamit, syempre pang-enroll. Next topic naman, since 16 years anniversary po ng wedding nitong sila Dabarkads Ryan Agoncillo and syempre si Juliana Santos. Paano naman kaya sila mag-celebrate? Silipin natin. So, ganito lang po kasi sila mag-celebrate. Sabi po yan ni Juliana Santos. Sabi nga dito, "Yup, this is how we celebrate our love. As long as they still want to be with us, I'll take it anytime." So, simple lang po yung pagse-celebrate ng kanilang anniversary kasi para po kala Ryan and Julian Santos, araw-araw po. Araw-araw nilang sineselebrate ang love kasi nga po mga Kadabarkads, andun yung closeness nilang dalawa. Andun present lagi yung pagmamahalan. And kitang-kita naman natin na kahit hindi po nila anniversary, napaka-sweet nilang dalawa. Samantalang ang next naman nating silipin ay ang celebration ni Bossing Vic Soto sa kanyang kaarawan. So kahapon or kagabi nga po, binahagi ni Ma'am Pauline Luna Soto ang kanilang celebration ng kanyang asawang si Bossing. Napaka-romantic ng dinner nila mga Kadabarkads. And kung inyong makikita, may mga pa-torch pa sa likuran nila Bossing and Ma'am Pauline Luna Soto. Sabi nga po dito sa mensahe ni Ma'am Pauline Luna, "Happy birthday to my biggest love. The girls and I are so blessed to experience your love. I pray for a good, peaceful, and healthy life for you. We love you." Makikita nga din po sa binahagi ni Pauline Luna Soto itong picture ni Maro Soto. So, parang magka-birthday month ata silang dalawa ni Bossing Vic Soto. Sa post na yan ni Ma'am Pauline Luna Soto, syempre bumati po si Alan K., Ryan Agoncillo, Joy Soto, anak po ni Tito Soto, si Sue Ramirez, yung kasama po ni Bossing Vic Soto dito po sa The Kingdom. And marami pa pong iba mga Kadabarkads na bumati po kay Bossing. Samantalang isang host naman ng Itbulaga mga Kadabarkads ang napanood po dito sa Kapamilya Channel. Walang iba kundi si Dabarkads Ryan Agoncillo. Binalik po kasi ng ABS-CBN ang drama action series na Pieta na kung saan ay bida nga po si Mr. Ryan Agoncillo at ang kalab team niya po dito ay si Krista Ranillo. Kung inyong natatandaan, noong 2008, tuwing hapon po sa ABS-CBN, napapanood ang action serye po ni Dabarkads Ryan na Pieta. After po yan ng Wawawi. Tapos, kahapon, binalik po ng ABS-CBN. Napanood ito sa Kapamilya online live. Nakakatuwa lang mga Kadabarkads kasi may mga pa-throwback sila ng mga teleserye. Samantalang, next topic naman tayo, pag-usapan po natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So, meron pong mga nagsabi at nag-PM sa atin, mga Kadabarkads. Salamat sa mga nag-PM sa akin na ito pong The Badgie News ay matatapos po by June at mapapanood by July. So, yan po yung nakarating sa akin na balita. So, since matatapos ito ng June, possible ba na makita na natin si Atasha Mulak by July or
bago matapos ang June? Yan po ang dapat nating abangan mga Kadaberkads. Dahil for sure ikakatuwa po ito ng mga naghahanap kay Atasha Mulak. Samantalang pag-usapan naman natin ang isang dating Itbulaga host. Kamusta ang pamumuhay niya ngayon? Nabalitaan kasi natin mga Kadaberkads na madalas ay nag-iisa na lamang siya sa kanyang buhay kasi malalayo po yung kanyang anak, ganun din po ang kanyang asawa. So ang tinutukoy natin walang iba kundi mo si Jimmy Santos. Sabi niya nandito daw siya sa Pilipinas at maraming nagtatanong sa kanya. Akala ho andon na ako sa Canada. Bungad po yan ni Jimmy. Hindi po, pinapasyalan ko ho yung apo ko roon para sa kanyang first communion. Binalikan ni Jimmy ang ginagawa niyang content ng pangalakal. Sabi niya at the same time nakapag-vlog na rin ako doon. Nangalakal ako, maganda naman ho yung sistema ng pangalakal. Malinis, tsaka talaga disiplinado mga tao doon. Mga Asian countries na tao nandun din. Nagbibenta rin ng kanilang mga dilata, dibote, mga kahon. Bukod sa content ng pangalakal, gumawa rin si Jimmy ng content ng pagbisita sa mga Pilipino sa Canada na may startup food business at ng video ukol sa wine tasting. Hindi tiyak kung kailan nakabalik ng Pilipinas si Jimmy pero noong Marso ay nakagawa na siya ng content na nasa Pilipinas. Sabi niya po, itong bahay na to ako lang ang nagmamahala kasi yung anak ko nasa Canada kasama ng pamilya. Kaya ako ang nag-maintain nitong bahay. Sinabi ni Jimmy na siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagluluto dahil wala siyang kasama. Nag-iisa lang ako dito syempre. Pag wala si Mrs., ako na rin ang gagawa ng mga bagay-bagay para kumain at saka mga personal na gamit ko. Ako na rin ang naglalaba. At pag andito naman siya, napakasarap magluto ng misis ko. Tsaka yung mga anak ko nga, nasa kabilang ibayo, nakikipagsapalaran din. Sinabi ni Jimmy na proud siya sa kanyang mga anak na mga pamilyado na rin. Walang masyadong impormasyon tungkol sa family life ni Jimmy. At ayon sa reports, si Jimmy ay may 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Ayon sa ilang videos, ang babae ay anak ni Jimmy sa tunay na asawa at ang 2 lalaki ay anak ng komedyante sa labas. Sa video ni Jimmy, ipinakita niya ang kanyang daily routine matapos ang personal care routine at almusal. Ang inatupag niya ay paglilinis tulad ng pagwawalis at pagdidilig ng mga halaman. Pagkatapos ay pinakita sa video ang pagpunta ni Jimmy sa gym ng subdivision para mag-workout. Naibahagi ni Jimmy kung bakit magkalayo sila ng kanyang misis. Bilang nag-iisa ako dito sa Pampanga, yung aking misis nasa Pateros po. Marami po siyang mga inaasikaso na mga bagay doon sa lugar namin. Medyo may edad na rin ang misis ko kaya lalo na po ngayon mainit, medyo maingat-ingat lang po. Talagang pag may edad, talagang dapat wag tayong basta-basta lalabas. May mga pagkakataong lumalabas daw siya kapag tumatawag ang kanyang mga kaibigan. Nagyayang kumain, konting kwentuhan, konting shot ng wine. Ani Jimmy ang komedyanteng natatandaan ng publiko bilang mainstay ng Itbulaga. So marami nga pong nagre-request na sana daw ay bumalik itong si Jimmy Santos sa Itbulaga. Pero depende po yun kasi sa desisyon ng TVJ Production. So ano komento nyo dito mga Kadaberkads? Please comment down below.